Mga kaibigan, madalas ba kayong nagigising sa madaling araw kamakailan? Kung oo ang sagot ninyo, maaaring nagsisimula na ang demensya sa inyong utak. Sa loob ng 25 taon na paggamot sa mga pasyenteng may demensya, isang karaniwang bagay ang aking natuklasan. Hindi po dahil sa hindi makatulog kaya nagkakaroon ng demensya. Ang totoo, nagsisimula na ang demensya kaya hindi kayo makatulog. Kung inaakala ninyong ito ay dahil lamang sa pagtanda, kailangan ninyong panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Sa video ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit madalas tayong magising sa madaling araw habang nagkakaedad, kung bakit ito konektado sa demensya, at kung paano ninyong maibabalik ang mahimbing na tulog. Sige, magsimula na tayo. Ito po ang kwento ng isa sa mga pasyente ko sa aking klinika. Si Aling Maria Santos, 72 anyos na taga Pampanga. Sa mga araw ng linggo, siya ang nag-aalaga sa kanyang apo. Dahil buong araw siyang kumikilos, pagdating ng gabi ay madali na siyang antukin. Ngunit may kakaibang nangyayari. Mga alas 10 ng gabi nakakatulog siya sa sopa, ngunit pagsapit ng alas 11 at hihiga na siya sa kama, bigla siyang nagiging dilat na dilat. Kapag sa wakas ay nakatulog na siya, tiyak na magigising siya sa pagitan ng 2:30 at 3:00 ng madaling araw. Pagkatapos pumunta sa banyo at humiga ulit, hindi na siya makatulog. 2 taon nang ganito ang sitwasyon niya tuwing gabi. Sa umaga, natutulog siya ng 1 hanggang 2 oras na, lalo namang nakakasira sa tulog niya sa susunod na gabi. Isa itong walang katapusang masamang siklo. Nagtanong si Aling Maria sa kanyang mga kaibigan. Laging iisa ang sagot ng kanyang mga kaibigan. Kapag tumatanda, talagang nababawasan na ang tulog. Tanggapin mo na lang. Kaya tinanggap niya ito. Ito na siguro ang pagtanda. Wala na akong magagawa. Ganon ang lumipas na 2 taon. Mga kaibigan, totoo ba talagang ganito kapag tumatanda? Nang unang beses na pumunta si Aling Maria sa aking klinika, ipinakita ko sa kanya ang resulta ng kanyang sleep study at maingat na sinabi, "Nanay, hindi na po ito natural na pagtanda. Isa po itong senyales mula sa inyong utak." Ang mga gabing iyon na sa loob ng 2 taon ay inakala niyang normal ang mga panahong sinukuan na lamang niya. Dahil sa sinabi ng mga kaibigan, ang totoo iyon ay isang babala. Ganon din po sa inyo. Kung madalas kayong magising sa madaling araw, hindi po iyan dahil sa edad. Ang katawan ninyo ay nagpapadala ng senyales. Kung gayon, bakit nga ba tayo nagigising sa madaling araw? Narinig niyo na po ba ang hormone na tinatawag na melatonin? Tinatawag din itong sleep hormone. Kapag sumasapit ang gabi, inilalabas ito ng utak at nagsisenya sa ating katawan na oras na para matulog. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, unti-unting nababawasan ang melatonin. Ayon sa isang pag-aaral ng Athens University sa Greece, na sumubaybay sa relasyon ng pagtulog at pagtanda na tuklasan na pagkatapos ng edad 50 ang produksyon ng melatonin ay bumababa ng 10 hanggang 15% bawat dekada. Pagsapit ng edad 65 ang antas nito, ay katumbas na lamang ng 1,005 ng antas sa isang 20 anyos. Bakit to problema? Hindi lamang sa pagpapatulog tumutulong ang melatonin. May papel din ito sa pagpapanatili ng tulog. Noong kabataan natin, sapat ang ating melatonin kaya kapag nakatulog tayo, dire-diretso na to hanggang umaga. Ngunit iba na ngayon. Dahil kulang sa melatonin, nagiging mababaw ang tulog. Sa mababaw na tulog, madali kayong magising kahit sa kaunting abala lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag nagising kayo sa madaling araw, mahirap nang makatulog muli. Dahil kulang sa melatonin, mahina ang senyales na nagsasabing matulog ka ulit. Kaya kapag nagising na kung ano-anong isipin ang pumapasok sa ulo at sa huli, nakatitig na lang kayo sa kisame hanggang mag-umaga. Alalahanin ninyo noong bata pa kayo. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, natural na kayong inaantok. Paghiga sa kama, agad kayong nakakatulog at mahimbing hanggang umaga. Noon, hindi problema ang pagtulog. Paghiga, tulog. Paggising, maganda ang pakiramdam. Normal lang yon. Pero kumusta ngayon, pagsapit ng alas 10 ng gabi, hindi pa rin kayo inaantok. Kahit alas 11, nagising pa rin ang diwa. Kahit makatulog, hindi ito malalim at laging nagigising sa madaling araw. Paggising sa umaga, hindi maganda ang pakiramdam, hindi ba? Mabigat ang ulo at nanlalambot ang buong katawan. Ito ay dahil sa kakulangan ng melatonin. Dahil nabawasan ang sleep hormone, humihina ang senyales para matulog at bumababa rin ang kakayahang manatili sa malalim na tulog. Hindi ninyo ito kasalanan.
Ito ay dahil sa pagbabago ng hormones. Ngunit mga kaibigan, hindi dito nagtatapos ang problema. Kapag hindi kayo makatulog, tumatanda ang inyong utak. May napakahalagang natuklasan ang isang research team mula sa University of Rochester sa Amerika. Nalaman nilang meron tayong cleaning system sa utak. Ang pangalan nito ay glymphatic system. Sa maghapon, habang tayo ay nag-iisip at kumikilos na iipon ang mga dumi o waste products sa ating utak. Ang pinakapanganib dito ay ang proteinang tinatawag na beta-amyloid. Ito ang pangunahing sanhi ng demensya. Kapag tiningnan ang utak ng mga pasyenteng may Alzheimer's dementia, makikitang nagdikit-dikit na ang beta-amyloid na ito. Ngunit ang mga duming ito ay nalilinis lamang kapag tayo ay natutulog. Hindi ito nangyayari sa umaga. Tanging sa panahon lamang ng malalim na tulog ito nalilinis, kapag nasa malalim na tulog na kayo mga brain cells, ay lumiliit ng hanggang 60%. Sa pagliit ng mga selula, nagkakaroon ng espasyo sa pagitan ng mga ito at sa mga espasyong iyon, dumadaloy ang cerebrospinal fluid na siyang nag-aalis ng mga dumi. Parang mga truck ng basura na nililinis ang mga kalsada sa gabi, nililinis ng utak ang sarili nito. Ngunit may mahalagang punto. Ang paglilinis na ito ay nangyayari lamang sa malalim na tulog. Hindi ito uubra sa mababaw na tulog. Ang tulog na palipat-lipat laging nagigising at maraming panaginip sa ganitong klase ng tulog, hindi nalilinis ang utak, kailangang mahulog sa malalim na tulog para lumiit ang mga brain cells at makadaloy ang cerebrospinal fluid upang linisin ang mga dumi. Kahit 8 oras pa kayong matulog, kung mababaw naman ito, walang silbi. Kahit 5 oras lang ang tulog ninyo, kung malalim ito, matatapos ng utak ang paglilinis. Hindi ang haba ng oras, kundi ang lalim ng tulog ang mahalaga. Ngunit ano ang mangyayari kung puyat kayo? Hindi magaganap ang paglilinis. Hindi makakapasok ang mga truck ng basura. Hindi maaalis ang beta-amyloid. At patuloy itong maiipon. Maaring okay lang sa 1 o 2 araw. Ngunit kung ito ay maiipon sa loob ng 1 taon, 5 taon o 10 taon, magsisimulang masira ang mga brain cells. Sa simula, maliliit na bagay muna ang mapapansin. Hindi na matandaan ang mga kasasabi lang, laging nakakalimutan kung saan inilagay ang mga gamit. Nagiging paulit-ulit sa pagkukwento. Pagkatapos humihina ang kakayahang magdesisyon. At sa huli, hahantong ito sa demensya. May isang pag-aaral, ang Boston University Research Team, na sinubaybayan ang 65 katao sa loob ng 10 taon. Ang mga taong may sleep disorder ay may hanggang 3 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng demensya. Ito ang dahilan kapag hindi makatulog ng malalim, hindi nalilinis ang utak, at kapag hindi nalilinis ang utak, tumataas ang panganib ng demensya. Ngunit marami ang binabaliwala lang ito. Sinasabing ganyan talaga kapag tumatanda o ano naman kung hindi ako makatulog ng maayos. Pinababayaan na lang nila. Ang problema sa pagtulog ay hindi lamang simpleng isyu ng pagkapagod. Isa itong babala mula sa utak. Ang insomnia pagkatapos ng edad 60 ay isang red flag para sa kalusugan ng utak. Kapag hindi kayo makatulog, tumatanda ang utak ninyo. Kapag maayos ang tulog ninyo, bumabata ang utak ninyo. Kaya lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko bilang si Dr. Rodrigo Lim, huwag ninyong baliwalain ang insomnia. Kung aagapan ninyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ngunit huwag po kayong masyadong mag-alala. May mga paraan po. Bago ko ibigay ang mga paraan na yon, sasabihin ko muna ang mga bagay na hindi ninyo dapat gawin. Sleeping pills. Kapag hindi makatulog, marami ang unang kumakapit sa sleeping pills. Marami ang nagpapareseta sa doktor o bumibili ng sleep aid sa botika. Ganoon din ang ginawa ni Aling Maria. Dahil 2 taon na siyang hindi makatulog, nagpareseta na rin siya ng sleeping pills sa isang ospital. Sa una, tila epektibo ito. Kapag uminom siya ng gamot, nakakatulog siya at nananatiling nakahiga hanggang umaga. Ngunit may kakaibang nangyari. Paggising sa umaga, hindi maganda ang pakiramdam niya. Lutang ang isip at mabigat ang katawan buong araw. Mas lalo siyang inaantok sa umaga. Kaya pagdating ng gabi, umiinom na naman siya ng gamot at paulit-ulit ang masamang siklong ito. Hindi lang si Aling Maria ang nakakaranas nito. Marami ang may parehong karanasan. Umiinom ng gamot, nakakatulog, pero bakit hindi maganda ang pakiramdam sa umaga? May dahilan po. Kapag umiinom kayo ng sleeping pills, mukha lang kayong tulog, pero sa totoo lang, hindi nagre-recover ang katawan ninyo. Partikular na problema ang mga benzodiazepine na sleeping pills.
Ito ang mga gamot na madalas ireseta sa mga ospital. Kapag uminom kayo ng sleeping pills, nakakagulat ang resulta sa brainwave test. Halos nawawala ang deep sleep stage. Natatandaan ninyo, sinabi ko kanina na kailangan ng malalim na tulog para malinis ang utak. Kapag umiinom kayo ng sleeping pill sa panlabas, ay mukha kayong natutulog ngunit hindi nalilinis ang utak. Hindi makapasok ang mga track ng basura. Patuloy na naiipon ang beta amyloid. May isang pag-aaral ang Cambridge University Research Team na sinubaybayan ang 40,000 katao. Ang mga taong may mahinang brain cleaning function ay may kapansine-pansing mas mataas na panganib na magkaroon ng demensya sa loob ng 10 taon. Ang pilit na pagpapatulog gamit ang sleeping pills ay parang pagpikit lang ng mata, hindi ito tunay na tulog. At may isa pa akong dapat sabihin. Ang isa pang panganib ng sleeping pills, ang mga benzodiazepine ay may epekto na nagre-relax ng mga kalamnan. Kaya kapag bumangon kayo sa gabi para pumunta sa banyo, mahina ang inyong mga binti, nagiging alanganin ng paglakad at maaari kayong matumba. Ang pagkahulog para sa mga senior citizen ay iba sa mga bata. Madalas nababalian sila ng balakang o hip fracture. Mahirap gumaling mula sa hip fracture. Kapag matagal na nakahiga, nawawala ang muscles at nagkakaroon ng pneumonia. Ayon sa statistics, mataas ang mortality rate sa loob ng 1 taon pagkatapos magkaroon ng hip fracture. Umiinom kayo ng sleeping pills at akala ninyo mahimbing ang tulog ninyo, pero kapag natumba kayo papuntang banyo sa gabi, mas malaki ang magiging problema. Kaya lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko na ang sleeping pills ay dapat gamitin lamang bilang huling opsyon. Dapat itong gamitin sa maikling panahon lamang at kapag talagang kailangan, kung hindi sleeping pills ang solusyon. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo laging nagigising sa gabi? Kapag tinatanong ko ito sa aking klinika siyam, sa 10 ang sumasagot ng nagigising ako para umihi. Naiihi kasi ako kaya ako nagigising. Totoo ba yon? May isang pag-aaral na isinagawa sa Seoul National University Hospital. Sinuri nila ang mga senior na pasyenteng nagrereklamo na madalas silang magising sa gabi gamit ang sleep study. Naging interesante ang resulta. Mahigit kalahati sa kanila ay hindi nagising dahil sa pag-ihi. May ibang dahilan kung bakit sila unang nagising at pagkatapos nilang magising, doon lang nila naramdaman ang senyales mula sa pantog. Baligtad pala ang pagkakasunod-sunod. Kung ganoon, ano ang tunay na dahilan? Ang pinakakaraniwan ay ang sleep apnea. Ito ay ang paghinto ng paghinga habang natutulog at pagkatapos ay muling paghinga. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, bahagyang nagigising ang utak. Hindi ninyo ito namamalayan. Hindi ito tuluyang paggising kundi isang maikling arousal bago matulog ulit. Ngunit kapag paulit-ulit ang mga micro-arousal na ito, hindi kayo makapasok sa malalim na tulog. Walang pahinga ang utak. Ganon din ang kaso ni Aling Maria na nabanggit ko kanina. Akala ni Aling Maria nagigising siya dahil kailangan niyang umihi. 2 taon siyang naniwala doon. Ngunit nang suriin siya sa sleep study, lumabas na mayroon siyang 12 beses na apnea sa bawat oras. 12 beses. Sa isang oras, 12 beses humihinto at bumabalik ang kanyang paghinga kaya hindi talaga nakakapagpahinga ng maayos ang kanyang utak. Ang pagpunta sa banyo ay resulta, hindi sanhi. Kapag bahagyang nagising ang utak, doon lang nararamdaman ang senyales mula sa pantog. Nagulat si Aling Maria nang malaman niya ang katotohanan ito. Kung kayo rin ay nag-aakalang nagigising kayo tuwing gabi dahil sa pag-ihi, dapat ninyo itong pagdudahan. Maaaring may ibang tunay na dahilan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang salarin. Meron ba kayong iniinom na gamot ngayon? Gamot sa high blood diabetes o kolesterol? Kung kayo ay 60 anyos pataas, marami sa inyo ang umiinom ng 1 o 2 sa mga ito. Ngunit sa mga gamot na ito, mayroong nakakasira ng tulog. Isang halimbawa ay ang beta blockers. Ito ay madalas ireseta para sa high blood. Pinipigilan ng gamot na ito ang paglabas ng melatonin. Kanina sinabi ko na kapag bumaba ang melatonin, mahirap makatulog. Dahil sa gamot, lalo pang nababawasan ang melatonin. Ngunit hindi ninyo dapat itigil ang pag-inom ng gamot. Mas mahalaga ang pagkontrol sa high blood. Sa halip, maaari ninyong ayusin ang oras ng pag-inom. Ang pag-inom nito sa umaga, sa halip na sa gabi, ay maaaring hindi gaanong makakaapekto sa inyong tulog. Tiyaking kumonsulta muna sa inyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago. Hindi lang gamot ang problema. Ang kakulangan sa sustansya ay nakakasira rin ng tulog.
Narinig nyo na ba ang ferritin na tinatawag na iron storage? Kapag kulang sa ferritin, maaaring magkaroon ng restless leg syndrome. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi komportable ang mga binti kapag nakahiga at may pagnanais na igalaw ang mga ito. Kung meron kayo nito, siguradong mahihirapan kayong matulog. Ganon din sa vitamin D. Kapag kulang sa vitamin D, humihina ang kakayahang manatili sa tulog. At sa mga senior, karaniwan ang kakulangan sa vitamin D, ito ay dahil nababawasan ang kanilang mga aktibidad sa labas. Kailangan nating masikatan ng araw para makagawa ng vitamin D, ngunit dahil mas marami silang oras sa loob ng bahay, natural na nagkukulang sila nito. Kaya kung may problema kayo sa pagtulog, inirerekomenda kong magpa-blood test kayo. Tingnan ang ferritin level at vitamin D level. Kung mababa ang mga ito, ang pag-inom lang ng supplements ay maaring makatulong na sa pagpapabuti ng inyong tulog. Ngayon, bago ko sabihin ang mga paraan para maibalik ang malalim na tulog, ibuod ko muna ang mga bagay na hindi ninyo dapat gawin. Ito ang mga bagay na dapat ninyong tandaan mula sa mga napag-usapan natin. Una, huwag umasa sa sleeping pills. Ang sleeping pills ay hindi nagbibigay ng tunay na tulog. Pinipigilan nito ang malalim na tulog at may panganib din ng pagkahulog. Gamitin lamang ito sa maikling panahon at kapag talagang kailangan. Ikalawa, huwag matulog ng matagal sa hapon. Ang pag-idlip o siesta ay dapat hindi lalagpas sa 30 minuto at dapat bago mag-alas 3 ng hapon. Kapag lumagpas dito, masisira ang tulog ninyo sa gabi. Ikatlo, huwag tuluyang itigil ang pag-inom ng tubig sa gabi. May mga taong hindi na umiinom ng tubig dahil ayaw nilang magising para umihi. Kung gagawin ninyo ito, maaari kayong ma-dehydrate. Uminom pa rin ng tubig hanggang 2 o 3 oras pagkatapos ng hapunan at bawasan na lang 1 hanggang 2 oras bago matulog. Ika-4, huwag basta-bastang itigil o palitan ng inyong gamot. Kahit na nakakasira ng tulog ang gamot sa high blood, huwag ninyo itong itigil base sa sarili ninyong desisyon. Kailangan ninyong kumonsulta sa inyong doktor. Ika-5, huwag uminom ng kape sa hapon. Marami sa ating mga senior ang umiinom ng kape pagkatapos kumain. 1 tasa pagkatapos ng tanghalian at 1 pa bandang alas 3 ng hapon. Ito ang sumisira sa tulog sa gabi. Tumatagal ng 6 hanggang 8 oras bago mawala ang caffeine sa katawan. Kung uminom kayo ng kape ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, ay may caffeine pa rin sa katawan ninyo. Kaya natural lang na hindi kayo makatulog. Kung gusto ninyong magkape, gawin ito bago mag alas 2 ng hapon. Pagkatapos noon, tubig o barley tea na lang ang inumin. Kung susundin ninyo ang 5 bagay na ito, malaki na ang igagaling ng inyong pagtulog. Ngayon, ituturo ko na ng formal ang mga paraan para maibalik ang malalim na tulog. Una, suriin muna natin ang kapaligiran ng inyong silid tulugan. Una, ang temperatura. Kung masyadong mainit ang silid, mahihirapan kayong matulog. Ang ating katawan ay kailangang bahagyang lumamig kapag natutulog. Sa ganitong paraan, naiintindihan ng utak na oras na para matulog. Ang pinakamainam na temperatura sa silid ay nasa pagitan ng 18 hanggang 20 degrees Celsius. Yung medyo malamig sa pakiramdam. Kung masyadong malakas ang heater ninyo sa malamig na panahon, mas lalo kayong mahihirapang matulog. Ikalawa, ang ilaw. Kapag may ilaw, inaakala ng utak na umaga na. Pinipigilan nito ang paglabas ng melatonin. Gumamit ng blackout curtains at takpan ng lahat kahit maliliit na ilaw. Ikatlo, ang smartphone. Marami sa inyo ang tumitingin sa smartphone bago matulog, hindi ba? Ang blue light mula sa smartphone ay pumipigil sa produksyon ng melatonin. 1 oras bago matulog, ilayo na ang inyong smartphone. Ganoon din sa TV. Ang pagbabago lang ng kapaligiran sa inyong silid ay makakapagpabago na ng inyong pagtulog. Ngayon, magbibigay ako ng 5 partikular na hakbang na maaari ninyong gawin. Pwede ninyo itong simulan ngayong gabi. Una, ang Feng Qi acupressure. Nasaan ang Feng Qi point? Nasa likod ng leeg kung saan nagtatapos ang linya ng buhok, may malambot at medyo lubog na bahagi. Mayroon ito sa magkabilang gilid. Yakapin ang likod ng inyong ulo gamit ang mga kamay at hanapin ang bahaging iyon gamit ang inyong mga hinalaki. Kapag pinindot ninyo, makakaramdam kayo ng bahagyang kirot. Yun ang Feng Qi point. Dahan-dahang pindutin ang bahaging iyon gamit ang inyong hinlalaki.
Pindutin ng 3 segundo, bitawan ng 3 segundo. Ulitin ito ng mga 10 beses. Kapag pinindot ang lugar na to, na-stimulate ang vagus nerve. Ang vagus nerve ay isang nerve na nagre-relax sa ating katawan. Kapag na-stimulate ito, nagiging komportable ang katawan at mas madaling makatulog. Sa una, baka wala kayong maramdamang kakaiba. Ngunit kung gagawin ninyo ito araw-araw, matatandaan ng katawan ninyo na oras na para matulog. Ikalawa, ang 4,000, 7,000, 8 breathing method. Huminga paloob gamit ang ilong sa loob ng 4 na segundo. Pigilin ang hininga sa loob ng 7 segundo. Dahan-dahang ilabas ang hininga gamit ang bibig sa loob ng 8 segundo. 4 na segundo, 7 segundo, 8 segundo. Kaya tinawag itong 4,000, 7,000, 8 breathing method. Sa simula, maaaring mahirap pigilin ang hininga ng 7 segundo. Kung gayon, maaari ninyong simulan sa 4 na segundo, 5 segundo, 6 na segundo. Habang nasasanay, unti-unti ninyong habaan. Kahit 4 na beses lang ninyo itong ulitin, magiging aktibo na ang inyong parasympathetic nervous system. Mawawala ang tensyon at magiging kalmado ang inyong isipan. Ikatlo, 15 minuto sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Para maglabas ng sapat na melatonin sa gabi, kailangan ng sapat na serotonin sa umaga. Ang serotonin ay nagagawa kapag nasisikatan tayo ng araw at sa gabi, ito ay nagiging melatonin. Kaya kapag nagpaaraw kayo sa umaga, masarap ang tulog ninyo sa gabi. Isipin ninyo na nagsiset kayo ng timer. Paggising sa umaga, buksan ang kurtina at tumayo sa tabi ng bintana sa loob ng 5 na minuto. Mas maganda kung lalabas kayo at maglakad-lakad. Paano kung maulap? Okay lang kahit maulap. Kahit may ulap, tumatagos pa rin ang sikat ng araw. Mas maliwanag pa rin ito kaysa sa ilaw sa loob ng bahay. Hanggat hindi umuulan, sapat na ang pagtayo sa tabi ng bintana. Ika-4, progressive muscle relaxation. Kapag tensyonado ang katawan, nananatiling tensyonado rin ang utak. Sa kabilang banda, kapag nirelax ninyo ang katawan, sumusunod din ang utak. Simple lang ang paraan. Simula sa mga daliri sa paa, binti, hita, tiyan, dibdib, balikat, hanggang sa muka, i-tense at i-relax ang mga ito ng sunod-sunod. I-tense ng buong lakas sa loob ng 5 segundo. At pagkatapos ay biglang i-relax. Kapag nagte-tense, dapat talagang todo. Halimbawa, kapag ibinaluktot ang mga daliri sa paa, dapat manigas ang inyong paa. At kapag nagre-relax, mag-focus sa pakiramdam na parang lata o malambot. Kapag naikot ninyo na ang buong katawan, mararamdaman ninyong bumibigat ang katawan at aantukin na kayo. Sa una, maaaring abutin ito ng 10 minuto. Kapag nasanay na 10 minuto na lang ay sapat na. Ikalima, worry deletion routine. Marami sa mga hindi makatulog sa gabi ay may maraming iniisip paghiga kung ano-anong alalahanin ang pumapasok sa isip at ang mga isiping ito ay nagdudugtong-dugtong. Ano ang gagawin ko bukas? Sana hindi ko na lang sinabi yon kanina. Kumusta na kaya ang apo ko? Kapag nagsimula na ang pag-iisip, mahirap na itong pigilan. Ganon din ang nangyari kay Aling Maria, di ba? Sa ganitong sitwasyon, subukan ninyong isulat sa papel, bago matulog, isulat ang lahat ng inyong inaalala sa isang papel, isulat ang mga dapat gawin, ang mga inaalala, at ang mga kailangan tandaan para bukas. Ayon sa isang pag-aaral ng Baylor University, ang grupo ng mga taong nagsulat ng kanilang mga gagawin o alalahanin bago matulog ay mas mabilis na nakatulog ng average na 9 na minuto kumpara sa grupong hindi nagsulat. Kapag inilipat ninyo sa papel ang mga alalahanin mula sa inyong isip, kinikilala ito ng utak bilang isang bagay na aasikasuhin ko bukas, kaya gumagaan ang inyong pakiramdam. Mas maganda kung sa tunay na papel kayo magsulat, hindi sa notes app ng smartphone. Dahil kapag binuksan ninyo ang smartphone, iba na namang isipin ang papasok. Sige po, ibuod ko. Feng Qi Acupressure. 4,000, 7,000, 8 breathing method. 15 minuto sa sikat ng araw, sa umaga, progressive muscle relaxation. At worry deletion routine. Simula ngayong gabi, subukan ninyo isa-isa ang 5 ito. Huwag ninyong piliting gawin lahat ng sabay-sabay. Simulan sa pinakamadali para sa inyo. Si Aling Maria, na nabanggit ko kanina, sinimulan niya ang treatment para sa kanyang sleep apnea at isa-isa niyang ginawa ang mga paraang itinuro ko. Sa unang linggo, sa totoo lang, walang malaking pagbabago. Nagigising pa rin siya sa madaling araw at pagod pa rin paggising sa umaga. Tinanong niya ako, Dok, epektibo po ba talaga ito? Sinabi ko sa kanya
Nanay, 2 taon pong nasira ang inyong pagtulog. Kung magbago iyan, sa loob lang ng 1 linggo, mas lalo po tayong magtataka. Magtiwala lang po kayo at gawin ito sa loob ng 3 linggo. Hindi siya sumuko. Tuwing umaga, tumatayo siya sa tabi ng bintana at nagpapaaraw. Bago matulog, pinipindot niya ang kanyang Feng Chi points. Sa hapon, barley tea ang iniinom niya sa halip na kape. At ang kanyang siesta ay ginawa na lang niyang 30 minuto. Sa 2 linggo, nagsimulang magkaroon ng pagbabago. Nabawasan ang dalas ng kanyang paggising sa madaling araw. Mula sa 2 o 3 beses, naging 1 beses na lang. Kahit magising siya, mas mabilis na siyang makatulog ulit. Dati inaabot siya ng 1 hanggang 2 oras na pagbabalik-balik sa higaan, pero ngayon sa loob ng 30 minuto ay tulog na siya ulit. Sa 3 linggo dumating ang malaking pagbabago. May araw na nakatulog siya nang hindi nagigising ni 1 beses. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Pagmulat niya ng mata sa umaga, iba raw ang pakiramdam ng kanyang katawan. Malinaw ang kanyang isip. Magaan ang buong katawan. Dahil hindi na siya inaantok sa umaga, mas gumaan ang pag-aalaga niya sa apo. Dati kapag may sinasabi ang apo niya, tatanungin niya, ano ulit yon? Pakiulit. Pero ngayon, 1 beses lang ay naiintindihan na niya. Bumalik ang kanyang konsentrasyon. Sinabi sa akin ni Aling Maria, Doc, 2 taon ko na po itong sinukuan, pero sa loob lang ng 3 linggo, nagbago ang lahat. Hindi ang haba ng tulog, kundi ang lalim nito ang mahalaga. Kapag malalim ang tulog ninyo, nalilinis ang utak. Kapag malinis ang utak, nagbabago ang umaga ninyo. Kapag nagbago ang umaga ninyo, nagbabago ang buong araw ninyo. Kaya ninyo rin po ito. Hindi nawawala ang tulog dahil lang sa pagtanda. Hindi ninyo kailangang sumuko. Simulan ninyo ngayong gabi. Kung ang video na ito ay parang tungkol sa inyo, mag-iwan po kayo ng komento ng relate ako. Baka katulong ito sa iba na nakakaranas ng parehong gabi. At kung may kakilala kayong laging puyat sa gabi, pakishare po ng video na ito. Ito ay isang paraan para maprotektahan ang kanilang utak. Mula sa Gintong Kalusugan, salamat po sa panonood ngayong araw. Hangad ko po ang inyong mahimbing na pagtulog.